what is up YouTube? For today's video, we will be unboxing this brand new phone na binili ko. New Tecno Spark 20 Pro. I just ordered it from Lazada. So yun. Ito na yung box. I bought this from Tecno mobile store mismo sa Lazada. So this is the 16 gig RAM and 256 gig variant. So yun, buksan na natin siya. So yun, secured naman siya with bubble wraps. As in, balot na balot siya. So ito na siya. The 16 gig RAM and 256 gig ROM. So yung color niya is Moonlit Black. And may warranty siya ng 12+1. But 12+1 no? May iba lang. So yung screen niya is 120Hz. Yung camera niya, wala naman akong masyadong pakialam sa camera niya kasi hindi ko nag-expect na magandang quality since yun nga, budget phone lang siya and gaming phone siya, diba? So yun, test na lang natin siya. Tecno, baka naman malagyan nyo ng tear here option to. Ayaw magpabukas eh. May seal pa pala siya dito. Yup. Boosh. So ito yung likod niya. Para siyang may scratch effect. Mukha lang siya metal. Pero plastic siya. So yung camera niya, itong tatlo, iPhone style. Pero sa pagkakatingin ko sa specs, parang walang kwenta yata itong isang to. Aesthetics lang. So yun, ito siya. So buksan na natin siya. Ito yung fingerprint, ito SIM card slot and SD card slot. Charging port, meron pa rin siyang AUX auxiliary. Ito yung power button niya, ito yung volume button niya. Hindi masyado naka-emboss yung power button niya pero napipindot naman siyang ganun. When you order Tecno 20 Pro, it comes with syempre yung unit. Tapos may kasama siyang this is the warranty, ano ba tawag dito? Warranty card. Hindi. Basta ito yung warranty, ano niya. Ito yata hindi mo itatapon. Tapos, manuals. And then may case. May case pala siya. Dapat pala nilagay ko muna bago ko nilabas. So, itong case niya is clear case lang naman siya. Nothing special. Yan. And then, the charging brick. Medyo malaking charging brick niya. And of course, hindi mawawala ang SIM ejector and yung cable niya. Type-C na cable niya. So yan, lagay na natin tong case muna. So yung pag-extend ng RAM niya is nandito siya under ng special function.
Tapos itong MemFusion. So setup virtual RAM natin ay 8GB yan. So kaso kailangan pa i-restart, so mamaya ko na lang siya download yata ako So na-restart ko siya, ginawa ko ng 8GB RAM yung So sa taas niya, may pangalawa siyang speaker dito. Tapos yung camera niya is ito. Punch hole yung camera niya. Speaker niya sa baba. Speaker niya sa taas. And then the mic, the USB-C charging port, the auxiliary. Tapos ito yung SIM card slot niya. So buksan natin. So ito yung SIM ejector niya nakasama. So meron siyang dalawang SIM card slot and then an SD card slot. So mamaya na natin yung lalagyan. So ang operating system niya is iOS v13.5. So syempre gagawin natin siyang dark theme. So, screen refresh rate niya is ito, pwede mo naman siya auto switch refresh rate. Pero syempre, dun tayo sa 120Hz. Ultra touch. What is ultra touch? Swipe speed fast, motion speed fast. So, ito, tatry natin yung AI cam niya. So, enough ko yung AI. Video mode. So, ang video mode niya ay 1080p, 30 fps, 720p, 30 fps, 1080p na 60 fps, at meron din siyang 2K 30 fps. So, yung video na ito. So, it's been a week already since I bought this phone, and I've been using it with games, social media, and other applications. And I'm done testing it out. So far, okay naman yung performance niya, especially when I play Mobile Legends. So before I got this phone, I'm playing Mobile Legends with my iPhone 14 Pro. So comparable yung performance niya sa iPhone. And hindi naman ganun kalayo. Pero yun, okay naman siya. For its price point. For its price point, sobrang sulit nito. And so I also tried this with Genshin Impact. So smooth siya pag low graphics lang. Pag medium, medyo okay pa siya, pero ramdam mo na yung bagal niya. Yun. And also kung nagtitiktok kayo, yung buttons sa baba, wala dyan yung TikTok shop. So, ang friends yung nakalagay niya sa baba. Not sure kung makakonfigure yun, pero I tried. And hindi ko alam kung paano siya tatanggalin. I mean, papalitan ng shop ang nakalagay doon sa baba. Sa ibang device naman kasi, pagka nag-open ako, shop yung nakalagay sa baba niya. So, overall, for its price point, sobrang sulit niya. Especially, nakuha ko lang ito nung bagong release siya, around 6.5 yata ko siya nakuha. So original price niya is 9K. I think mabibili niyo siya ngayon ng 9K na. So yun lang. If you have any questions pa, you can drop it in the description, and I'll try to answer everyone's questions. So if you like this video, please click on the like button below, and that would help, and that would mean a lot to this channel. And subscribe. Bye.